Matapos ang pagpasa ni Shin sa second stage ng exam ay ngayon na i-review na natin ang chapter 61 and 62 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang final stage ng test nitong JCC na kung saan ay isang matinding survival game na naman ang susubok sa kakayahan ng ating mga bida. At matutungayan din natin dito sa bandang huli ng video mga kaibigan ang isang matinding revelasyon. Kaya naman, this is Mr. Megan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito sa kagubatan na kung saan ay nagsikilos ng lahat para sa final testing nila. Makikita naman ang yellow team na sabi nitong isa na ang paggamit daw sa lupain dito sa kagubatan ay siyang magbibigay daw sa kanila ng advantage pagdating sa forest battle. Na mag-i-establish daw sila ng base sa may hill at dun daw sila magsaset ng trap. Na sabi ng isa ay masusunod daw. Dito naman sa purple team ay sabi rito ni Toramaru na nakakatuwa raw ito na parang sports lang daw sa school ang event na ito. Dadag pa niya na wikang Go Purple Team na sa isipan naman ng lalaki na ang cute naman daw nitong si Toramaru. Sa sumunod naman na eksena ay sinabihan naman ni Sakamoto si Shin dito sa kanyang isipan na sabing, Shin, sa ngayon ay magkita tayo sa lugar na may malapit sa tubig na konektado raw sa ilog. Na di naman sumagot si Shin mga kaibigan kasi sabi niya rito ay magkaaway daw sila ngayon nitong si Sakamoto na kung mapipilitan daw si Sakamoto ay dapat na hindi raw nito pipigilan ng kanyang sarili na labanan nitong si Shin mga kaibigan. Kasi hindi rin daw mag-hold back itong si Shin na sabi naman ni Sakamoto na okay. Sabay umalis na sila. Sinabihan naman ni Mafia si Shin na magaling daw si Shin pagdating dito. Nasabi naman ni Shin na kung mag-team up daw kasi sila ay tatargetin lang daw sila ng iba. Besides, nang nagsasalita pa siya ay bigla namang nag-appear itong lalaki na kukunin sana ang tail band ni Shin na sabing, yes, tail number 1, andito na ako. Na nang kukunin na sana niya ito ay hinawakan naman ni Shin ang isang sanga ng puno at binitawan ito dahilan ng tamaan ng mukha ng lalaki at nawalan ito ng balanse at nanakaw ni Shin ang tail band dito na sabi ni Shin na kung mabubuhay daw siya na laging nagdedepende sa iba ay hindi raw talaga siya lalakas. Nasabi naman ni Mafuyo na whatever, ayos lang naman daw sa kanya ang lahat ng to. Di naman nagsalita si Kaji, so ang white team mga kaibigan ay may 1 point na ngayon na nakakuha si Shin ng isang tail band. Matapos yan ay sa isang area, may kita naman si Kill Baby na sabing, tignan nyo, isang special maneuver na bunny tail. Kasi pinaikli niya mga kaibigan ang kanyang tail band na sabi naman ni Akira na hoy, huwag kang mandaya. Kaya sagot naman ni Kill Baby na sino bang nandadaya dito? Na according daw sa rules ay na nagsasalita pa si Kill Baby, tinanong naman ni Akira si Sakamoto kung sang-ayon bro ito sa kanyang sinabi na pandaraya na ginagawa ngayon ni Kill Baby. Na hindi naman sumagot si Sakamoto kaya nagtaka ngayon si Akira. Kaya kinamusta niya ito na sa isipan pala ni Sakamoto ay naalala niya pala ang sinabi ni Shin sa kanya noon na gusto raw nitong maging kagaya niya. Na tinanong pa siya noon ni Shin kung makakaya ba raw niya ang bagay na yan. Inalala naman ni Sakamoto mga kaibigan ang iba pang moment na kasama niya lagi noon si Shin na dito sa present ay naiyak naman si Sakamoto kasi parang nakaramdam siya ng pagka-proud mga kaibigan sa progress ni Shin. Tanong naman ni Akira na umiiyak ka po ba? Sagot naman ni Sakamoto na hindi. Sumigaw naman si Kill Baby na wala raw siyang time para sa mga iyakin dito. Matapos dyan ay sumunod naman na eksena, may kita naman ng isang team na tumatakbo na sabi nitong isa na di raw sila tinatantanan ng baliw na babaeng yon. Maya-maya pa ay bigla naman silang napahinto na nagsalita si Toramaru sa may sanga ng puno na nasa kanilang ibabaw na sabing hindi niya raw kasi napipigilan ang kanyang sarili kasi mas gusto raw niya na siya ang humahabol kaysa sa siya ang hinahabol. Napamura naman itong lalaki nang nakita niya si Toramaru na dadagdag pa ni Toramaru na also isa rin daw siyang otaku kasi mahilig rin daw siyang magkolekta ng mga full sets ng mga bagay. Maya-maya pa ay naghanda naman si Toramaru at inatake na ang mga lalaki gamit nito ang kanyang rifle na parang ang dulo mga kaibigan ay isang malaking axe. Naiwasan naman ang dalawa ang atake na sabing pero nakakuha ka na ng green tail diba? Bakit hinahabol mo pa rin kami? Na sabi naman nitong isa na alam na raw nila, nabibigyan na lang daw nila si Toramaru ng iba pang kulay ng tail kaya humingi na sila ng pakiusap na lubayan na sila nitong si Toramaru. Naganda naman si Toramaru na sabing di mo siguro na iintindihan. Sabay inatake na naman sila rito ni Toramaru mga kaibigan and this time ay nagawang maputol ni Toramaru ang mga puno pati na ang isang braso ng lalaki. Matapos yan ay kinuha na ni Toramaru ang kanilang tail na sabing ikikip raw niya ito at ang iba ay i-display daw niya na napaka-cute daw na anong
kulay daw kaya ang susunod niyang kukunin. Na nang habang nag-iisip siya, ay may nakita naman siya sa may di kalayuan at ang team na yan ay ang white team na sina Shin mga kaibigan, kaya sabi niya rito na nakita niya na raw ang kulay puti. Matapos yan ay sa may lawa naman, nagsalita naman si Kill Baby na sabing ang ibang team ay nakapag-kolekta na raw ng iba pang mga tails. Kaya bakit ang kanya rong team ay nagchichill lang daw ngayon na kumakain? Nasagot naman ni Akira na well, importante rong kumain kung nafe-feel mo raw na down ka talaga ngayon. Pagalit namang sagot ni Kill Baby na seryosohin nyo ito, nasa kalagitnaan tayo ngayon ng test. Subalit sinabihan lang siya ni na Akira na gusto mo rin ba? Kaya tinikman naman ni Kill Baby ang iniinom ni na Akira mga kaibigan na sabing yak, ano ito? Sagot naman ni Sakamoto na isa rang mugwort tea. May tumutubo raw kasing mugwort na malapit dito. Tanong naman ni Kill Baby na ano ba yung magandang structure na ginawa mo? Sagot naman ni Sakamoto na gumawa raw siya ng bungalow. Kaya sabi naman ni Kill Baby na hindi naman tayo nagbabakasyon dito Maya-maya pa laking gulat naman ni Kill Baby kasi may bug daw o ipis na dumapo sa kanya na sabi naman ni Akira na isa yung butterfly. Di ba ang ganda nila? Sabi naman ni Kill Baby na nakakadirim mga yan na gumagawa raw ng pointless na pagfa-flutter. Paliwanag naman ni Akira na ang mga butterflies ay nagfa-flutter daw dahil sa isang magandang rason. Na ganun daw talaga ang ginagawa nila. Na gumagalaw daw sila sa mga pathways na walang nakakaintindi. Ang ilang mga tao ay nagsasabing related daw ito sa pheromones ng mga butterflies. Nasabi naman ni Sakamoto na nakakamangharaw. Sumigaw naman si Kill Baby na sino bang may pakinyan? Maya-maya pa may napansin naman si Akira at bigla niyang hinawakan ang braso ni Kill Baby na ipinagtataka naman ito. Maya-maya pa kumilos naman na mabilis si Akira at kinuha ang butterfly na nakadapos sa balikat ni Kill Baby na hahawakan na sana ni Kill Baby mga kaibigan. At matapos ang ginawang kakaibang paggalaw ni Akira kanina na napansin naman sa Sakamoto ay sinabihan naman ni Akira si Kill Baby na di raw dapat nitong hawakan ang pakpak ng butterfly. Sagot naman ni Kill Baby na ganun ba? Ngayon ko palang nalaman ng tungkol dyan. Sa isipan naman ngayon sa Sakamoto ay sabi niya na isang mabilisan at sensitive movements daw ang ginawa ni Akira kanina. Na hindi nga raw na malaya ng butterfly ang ginawa nito na kinuha na pala siya ni Akira mga kaibigan without holding its wings. Kaya napasabi naman sa Sakamoto na ang babae rong ito. Na nang iniisip niya kung anong klaseng babae itong si Akira, ay tinanong naman niya si Akira sa kung sino raw ang nagturo sa kanyang kumilos sa ganoong paraan. Tanong naman ni Akira na ano po? Sagot naman ni Sakamoto na ang paraan mo ng pagkilos nung nasa ere tayo noon. Nung tinahi niya mga kaibigan ng mga damit. Kahit sa ganoong sitwasyon ay nagtagumpay pa rin siya. Napati rin daw ang mabilisang pagkilos nito kanina. Na kumpara raw sa kung ano raw si Akira noon nung nakilala niya ito, nung nasa eroplano pa ito mga kaibigan, ay tila bay ngayon ay ibang tao na raw ito. Sagot naman ni Akira na nakakahiya raw pero hindi raw kasi siya magaling sa combat. Na kung tinitignan nga raw niya ang mga mata ng kanyang mga kalaban ay nanghihina na raw talaga siya o ang kanyang mga paa. May kita naman na kumakain na pala si Kill Baby mga kaibigan na sabing ha? Well, ang final test na ito hindi naman daw nag-i-involve sa pagpatay. So magiging ayos lang daw itong si Akira. Nasabi naman ni Akira na mabuting tao raw pala itong si Mr. Creep Baby. Napagalit namang sabi ni Kill Baby na Kill Baby raw ang pangalan niya. Matapos yan ay bigla naman silang may napansin nang may taong tumatakbo ngayon sa kanilang tabi mga kaibigan na sabing mag-ingat kayo, hinahabol ako ngayon ng baliw na babaeng yon. Na isa lang naman daw itong test, ayaw niya raw mamatay. Nagpanik naman si Kill Baby na sabing ha? Teka, ano? Sinabihan naman ni Sakamoto ang lalaking tumatakbo na huminto. Subalit sa kanyang pagtakbo ay nadaanan naman ito ang isang lubid at na-activate ang trap at nagawang madakip si Sakamoto. Natanong naman ni Kill Baby na ano ito? Na ayon naman sa isipan ni Sakamoto na isa raw itong stainless alloy. Nagsalita naman itong lalaki na nagpapanggap pala kanina na hinahabol siya na sabing hindi raw niya ini-expect na ganito raw kadaling malinlang ang mga to. Nang isang magaling daw na assassin na hindi raw basta-bastang nagtitiwala sa kahit ni sino. Nang pagtitiwala raw kagad ng isang tao ay isang napakabilis daw na move para mamatay ito. Sabay tinapos na niya ang kanyang salitaan na kokolektahin daw nila ang tails sa mga bangkay na. Sabay sabing fire. In which ay dito na ginamitan nila ng bazooka sina Sakamoto na bumuo ng pagsabog. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena, dito naman sa team ni Shin na kung saan ay pinapagalitan naman niya si Mafuyo kasi nakawala raw tuloy ang kanilang kalaban dahil kinakailangan na nilang dumaan sa mas mahabang ruta dahil ayaw doon ni Mafuyo yung dumaan sa may ilog kasi ayaw doon itong mabasa. Nasagot naman ni Mafuyo na bakit kasalanan pa raw niya. Sinabihan naman sana ni Kaji si Mafuyo na hoy pero di siya narinig ni Mafuyo. Nasabi naman ni Mafuyo na ayaw niya raw kasing mabasa raw ulit. Sagot naman ni Shin na nasa survival mode daw sila ngayon at ang kinakabahala pa ni Mafuyo ay ang bagay na yan. Na nang nagsasalita pa si Shin ay bigla naman silang inatake ni Toramaru na naiwasan naman nila. Nasabi naman ni Toramaru na
ang galing, naiwasan mo yon, isa ka sigurong clairvoyant. Sa isipan naman nga ni Shin ay sabi niya na itong babaeng to ay isa raw sa special recommendation squad. Nagsalita naman si Toramaru na maswerte raw siya kasi gusto raw sana niyang mapabilang noon sa white team kasi yun daw ang kulay ng kanyang idol na si Sakamoto na may maputing buhok mga kaibigan. Kaya dapat ay makascore raw siya ng white tail. Maya-maya pa'y kumilos naman si Mafio at sinipa si Toramaru na nagpatalsik nito. Nagawa naman ni Toramaru ma-maintain ng kanyang balanse sabay minuran niya si Mafio kasi may feelings din naman daw siya. Maya-maya pa'y umiyak naman si Toramaru nang makikita mga kaibigan na na-damage pala ang kanyang handmade na Sakamoto keychain. Kaya sinabihan siya ni Mafio sa kung ano raw ang sa tingin niya pagdating sa mga taong na-o-obsess daw sa ibang tao. Na ayon kay Mafio na ang mga ganyang klase raw ng tao ay gusto lang daw talagang makawala kasi takot daw ang mga to sa sarili nilang buhay. Sinampal naman ni Shin ang ulo ni Mafio nang masabi niya yan mga kaibigan, kaya tanong naman ni Mafio na para saan ba yung pagsampal mo? Sagot naman ni Shin na parang nakakairita ka na kasi. Subalit bigla naman naging seryoso si Toramaru na sabing, so nire-reject mo pala ang paraan sa kung paano ako nabubuhay? I-look down mo pa ang obsession ko, papatayin talaga kita. Natakot naman sila dito mga kaibigan na matapos niyan ibalik naman kina Sakamoto, may kita na protektahan pala sila ni Sakamoto mula sa bazooka na yon gamit lamang ang apron nito. Nasabi naman ni Akira na nagkakaroon daw ng bleeding ngayon si Sakamoto. Namanga naman si Kill Baby sa tigas ng apron ni Sakamoto. Sinubukan naman ni Sakamoto tanggalin ng net pero wala pa rin itong silbi kaya na-realize niya na may nakabaon daw na parang hook sa magkabilang dulo ng net. Nagsalita naman itong isa na napaka-persistent daw ng mga yon. Nasabi naman ng isa na di naman daw nila kinakailangang magmadali kasi it's only a matter of time lang daw. Na mabuti na lang daw wala rong kahit na anumang mga long range weapon itong sina Sakamoto. Kaya kailangan daw talaga nila itong atakihin gamit ang bazooka kasi ayaw raw nilang makagat pa ng isang na corner na ng daga. Nagpanik naman si Kill Baby na sabing pasensya na na-disappoint ko kayo. Maya-maya pa sa sobrang pag-stretch nila nitong net ay nagawa naman ni Akirang makalabas. Nagtaka naman si Akira, nasabi naman ni Sakamoto na payat ka kasi. Matapos dyan ay natake na naman si Sakamoto na sinangga naman ito muli ng apron. Nabahala naman si Akira sa dalawa. Nasabi naman ng umaatake sa kanila na mamamatay raw talaga itong sila Sakamoto kung patuloy doon nilang aatakihin ito. Na sabi naman itong isa na ayos lang daw. Wala na raw silang magagawa. Kasi may marami raw cases na kung saan ang pagkokompleto raw sa misyon ay mas importante daw kaysa sa buhayin ng isang buhay. Besides, ang pagpas lang daw sa kanila ay ang pinakasimple raw paraan na makuha ang kanilang tails na di raw nila iisipin pa ang posibilidad na gaganti ang mga to sa kanila. Matapos yan ay sinubukan naman sana ni Akirang tanggalin muli ang net pero wala pa rin itong silbi. Pero sabi naman ni Sakamoto na sa tingin niya parang na nagsasalita pa sa Sakamoto ay inatake na naman sila kaya sinabihan na niya si Akira na umalis na ito kasi hahabol lang daw sila sa kanya. Nasa isipan naman ni Akira na di niya raw pwedeng iwan sila na kailangan daw niyang lumaban. May kita naman na papalapit na sa kanila itong kalaban na habang tinitignan ni Akira ang mga mata nito ay nawawalan talaga siya ng lakas ng loob na lumaban. Nasabi naman itong lalaki na pagdating daw sa mga wild animals, ang una rong humihinto sa pagtingin sa mga mata ng kalaban nito ay ang natatalo daw talaga na kung saan ay nagwo-wonder daw siya kung kaparehas lang din ba daw ito pagdating sa mga assassins. Nasa isipan naman ni Akira ay sabi niya na di niya raw ito kaya. Ayaw niya raw saktan ang iba. Kaya sinabihan naman siya ni Sakamoto na minsan ay ayos lang daw na tumakbo. Lalo na kung may mararamdaman kang masama. Na wag daw mag-alala itong si Akira kasi magiging okay lang naman daw sila rito. Subalit ang mga salitang yan ay nagpa-trigger naman kay Akira na maalala ang same exact words ng taong ina-admire niya noon na kung saan ay sinabihan rin siya nito noon na wag daw mag-alala si Akira kasi magiging okay lang daw siya. Kaya sabi rito sa isipan ni Akira na ayaw niya raw na umupo lang at mawala na naman ng taong mahal niya. Na oo, unless na kung may gagawin raw siya ang kanyang mga kaibigan ay mamamatay daw talaga. Na kailangan raw niyang lakasan pa ang kanyang loob at buksan ang kanyang mga mata. Na kung ang alternative daw na mangyayari ay mawawalan daw talaga siya ng taong pinapahalagahan ngayon, kung ganun daw ang mangyayari ay willing daw talaga siyang maging isang assassin. Na matapos niyan ay nang binuksan na ni Akira ang kanyang mga mata ay dito na ito kumilos ng napakabilis mga kaibigan na di na malayan ng lalaki ng maya-maya pa'y inatake na siya ni Akira at kitang-kita ang dugong tumalsik at ang ginamit lang ni Akira sa kanyang pag-atake ay ang kanyang hintuturo lamang mga kaibigan. Nagulat naman si Kill Baby sa nangyari kasi bumagsak talaga ang lalaki at napasukan ng dugo at dugoan ng leeg nito. Natakot naman ang mga kasamahan nito ngunit sila naman ang hinabol ni Akira na nakafocus na talaga ngayon. Kaya dali-dali namang tinanggal ni Sakamoto ang parte ng net at lumabas ito para pigilan si Akira sa kanyang gagawing atake. Nasabi naman ni Sakamoto, nakalmahan mo na Akira. Nag-snap back to normal naman si Akira mga kaibigan na sabing Mr. Taro. Ano po, na nang nagsasalita pa siya ay dali-dali namang pinuntahan ni Sakamoto ang lalaking inatake ni Akira na di na nakapagsalita pa mga kaibigan kaya sinabihan siya ni Sakamoto na huwag mong piliting magsalita. May kita na nahihirapan
nahihirapan na itong huminga mga kaibigan na nang chinek ni Sakamoto ang leeg nito ay dito niya napansin o nakita na tinamaan daw pala ni Akira ang carotid artery nito pati na ang philtrum gamit ang tinatawag na Nukite Karate Strike na ngayon ang resulta niyan mga kaibigan sa atake ni Akira ay isang napakalalang bleeding na napakalala raw talaga na nahihirapan ng huminga itong lalaki na kung wala rong treatment ngayon ay mamamatay daw talaga ito. Kaya sinabihan naman ni Kill Baby si Akira na di naman daw kailangan itong gawin pa ang bagay na yun kanina. Nagpanik naman sa pagsagot si Akira na sabing hindi ganito, hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong isalba mga kaibigan ko at hindi ko talaga sinasadya. Patawad po. Desperado lang daw kasi siyang sundan ang isang daan na nakita niya. Na nang nasabihan ni Akira ay may naalala naman si Sakamoto na isang tao na kung saan ay sinabihan sila nito kasama noon si Nagumo na kung tututukan daw nito ang target ay minsan ay may kita raw nito ang daanan para mapatay ito o ang isang daanan para mapatay ang target. Di naman sumagot at nagtaka si Sakamoto kung ano bang tinutukoy nitong nagsalita sa kanila. Kaya sinabihan si Sakamoto ng taong to na hindi ba yun normal ang nakikita niya na parang daanan para mapatay ang target. Kaya balik dito sa present mga kaibigan ay dito na tinanong ni Sakamoto kung ano raw ang apelido nitong si Akira. Nagtaka naman si Akira pero sinagot niya pa rin ang kanyang tanong na sabing ang apelido niya raw ay Akao at ang kanyang full name ay Akira Akao. Di naman sumagot si Sakamoto subalit dito na ipinakita ang flashback noon na kung saan ay kasama ni Nagumo si Hyo noon mga kaibigan nung bumisita sila kay Sakamoto sa ospital na nung napag-usapan nila ang tungkol kay Uzuki na di kilala ni Hyo ay sinabi noon ni Hyo mga kaibigan na ang kilala lang daw niya sa klase ni Sakamoto sa JCC na mga malalakas noon ay ang pangalan na Sakamoto, Nagumo at Akao. Na matapos yan ay dito na ipinakita mga kaibigan ng isang flashback na magkasama sina Nagumo, Akao at Sakamoto at magkapareho si Akao at Sakamoto na mahilig sa sigarilyo habang si Nagumo naman ay isang paki lang ang kinakain. So kaya pala may mga insta-kill moves itong si Akira mga kaibigan dahil blood related pala sila ni Akao na kasama ni Sakamoto at Nagumo noon na isa sa pinakamalakas na assassin sa JCC. What a revelation! At sa susunod ay may kita pa natin ang tungkol sa babaeng to mga kaibigan. Kasi dito muna natin tatapusin ng video sa last panel na ito kaya na may tutok lang kayo sa susunod kasi isang matinding purong bakbakan talaga ang ating matutunghayan na may matinding twist at nakakabiglang pangyayari sa huli. Kaya naman kung nagustuhan yung ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat pero bago muna natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.